Ka-Express, buong basketball world, may good news para sa Gilas. Matagal nang usap-usapan online na hindi raw makakasama si Kai Sotto sa laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Australia sa upcoming second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil sa injury concerns at iba pang usapin. Pero kapag tinitingnan ang pinakahuling developments, optimistic ang mood sa camp sa posibilidad na makita pa rin natin siyang naka-uniforme para sa ating pambansang kupunan. Sa mga nag-uusap sa social media, maraming haka-haka at fan theories ang umiikot. May nagsasabing may issue sa compensation, may nagpapatunay na hindi pa siya ganap na handa at may iba pa ring predictions tungkol sa lineup. Well, kahit ganon, ang kabuang pahayag ni Kai at ng mga malapit sa kanyang camp ay nagpapakita ng kanyang commitment sa Gilas na umabot pa sa henerasyon ng maraming taon at maraming campaign sa ating national team. Kaya mula sa perspective ng maraming tagamasid, wala raw nakikitang major hurdle para sa kanyang pagbabalik ngayong season, lalo na at nagiging healthy na siya muli. Ang timing ng kanyang pagdating ay napaka-crucial dahil kinailangan ng Pilipinas ng isang big man na may kakayahang mag-anchor ng frontline laban sa mga malalaki at physical na teams ng Oceania. Ang presensya ni Kai kung sakaling mangyari pa rin ay pwedeng magbigay ng dagdag na size sa paints at rim protection na minsan ay naging issue sa mga nakarang international windows. May mga tweets mula sa local media commentary na nagbabanggit na may isang malaking big man na inaasahang makakasama sa Gilas at ayon sa mga insiders na source, si Kai Sotto ang posibleng tinutukoy nila. Kahit hindi pa official na confirm ng Samahang Basketball ng Pilipinas o ng coaching staff ang kanyang playing status, ang mga naglalabas ng info sa social media at mga comments ng mga taong malapit sa sitwasyon ay nagbibigay ng expectation na paparating na talaga si Kai para kumpletuhin ang roster. Sa kabila ng mga uncertainties, ang mood ng mga fans ay puno ng pag-asa at excitement sa posibilidad na makabalik si Kai sa laban ng Gilas. Marami ang nagpapahayag ng tiwala na kapag fully healthy siya at sumama sa team, magiging mas balance ang lineup at mas competitive tayo laban sa malalaking opponents tulad ng New Zealand at Australia. So ang tanong ngayon sa community ay simple, kapag dumating si Kai, how will his presence shift Gilas' chances? Abangan natin ang mga susunod na updates habang papalapit ang mga critical na laro sa February 26 at March 1. Dahil sa basketball world, isang malaking balita ang posibleng pagbabalik ni Kai sa ating pambansang kupunan. So good news para sa mga fans ni Kai Sotto at ng Gilas Pilipinas sa gitna ng mga usap-usapan online na baka hindi siya makalaro kontra New Zealand at ng Australia para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Lumalakas ang paniniwala na 99% ay sasama si Kai sa lineup. Maraming usap-usapan ang kumalat nitong mga nakaraang araw. May nagsabing baka hindi pa raw siya fully ready. May iba namang nagbanggit sa issue tungkol sa compensation. Pero kung susuriin ang sitwasyon at ang track record ni Kai pagdating sa national duty, mas nangingibabaw ang optimism kaysa duda. Kilalang committed si Kai pagdating sa pagsuot ng Pilipinas jersey. Ilang beses na rin niyang naipahayag noon ang long-term desire niyang maglaro para sa bansa sa loob ng maraming taon. At para sa kanya, hindi lang ito basta tournament appearance, bahagi ito ng mas malaking misyon na iangat ang Philippine basketball sa international stage. Kaya kung titingnan mula sa labas, ngayong healthy na si Kai at nakabalik na sa kondisyon matapos ang injury recovery, wala namang malinaw na hadlang para hindi siya makasama sa crucial games na ito. Dagdag pa rito, may mga sports media personality ang nag-tweet kamakailan tungkol sa isang big man na inaasahang maglalaro para sa Gilas sa paparating na window. Bagamat walang direktang pangalan na binanggit, maraming mga fans ang agad na nag-speculate na si Kai ang tinutukoy. Given ang timing at ang pangangailangan ng team sa isang dominanting interior presence, hindi malayong siya nga ang sinasabi. Ang ganitong klase ng cryptic updates ay lalo pang nagpapainit sa diskusyon sa social media kung saan halo ang excitement at anticipation ng supporters. Ayon din sa isang source na malapit sa sitwasyon, paparating na raw si Kai para makumpleto ang preparasyon ng kupunan. Hindi pa man ito official na inanonsyo ng federation o ng coaching staff, ang mga ganitong information ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga fans na makikita nila ang 7-3 center sa ating frontline.
Malaking bagay ito lalo na't haharap ang Gilas sa mga komunang kilala sa physicality at discipline systems. Kailangan ng Gilas ng rim protection, rebounding stability at inside scoring na kayang ibigay ng isang elite big man. Kung babalikan ang mga nakarang laban kontra Oceania teams, naging challenge ang size at interior defense. Dito papasok ang halaga ni Kai. Hindi lang siya height advantage, may mobility at improved court awareness din siya na makakatulong sa defensive scheme ni Coach Tim Cone. Sa opensa, kaya niya magbigay ng spacing at passing options na mag-o-open up ng lanes para sa mga guards. Well, sa ngayon, ang overall vibe sa basketball community ay hopeful. Yes, may mga issue at spekulasyon, pero mas nangingibabaw ang tiwala na tutuparin ni Kai ang kanyang commitment. At habang papalapit ang tip-off dates, isang bagay ang malinaw, kung makukompleto ang roster kasama siya, tataas ang tsansa ng Gilas na makipagsabayan at makapagpakita ng mas competitive na performance. Ang hinihintay na lang ng lahat ay ang official na confirmation, pero base sa galaw ng balita, mukhang malapit na itong mangyari. At habang papalapit ang laban ng Gilas kontra New Zealand at Australia, mas umiinit ang usapan tungkol sa magiging impact ni Kai sakaling tuluyan na siyang makasama sa lineup. Hindi lang ito simpleng roster addition, posibleng game changer ito para sa buong sistema ng kupunan. Sa mga nakaraang window, isa ang naging hamon ng Gilas ay ang interior defense at rebounding laban sa mas malaki at mas physical na kalaban. Well, kung present si Kai, malaking adjustment ang kailangan gawin ng opponent sa loob ng paint. At bukod sa height advantage, mahalaga rin ang maturity at experience na nadala ni Kai mula sa international leagues. Mas composed na siya ngayon kumpara sa mga unang salang niya sa senior national team. May mas malinaw na decision making, mas controlled na galaw sa ilalim, at mas maayos na positioning sa depensa. Ito ang klase ng development na hinahanap ng coaching staff, lalo na sa high-pressure games kung saan bawat possession mahalaga. At may mga nagsasabi na kung makakabuo ng solid frontline rotation kasama si Kai at ang iba pang bigs, mas magiging aggressive ang defensive scheme ng Gilas. Pwedeng mag-pressure ang guard sa perimeter dahil may safety net sa likod. Sa opensa naman, pwede siyang maging focal point sa half-court sets o kaya'y decoy na mag-o-open ng shooter sa labas. Ang versatility na ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang excited sa posibilidad ng kanyang pagbabalik. Sa social media, ramdam ang shift ng mood mula sa pag-alala tungo sa optimism. Kung dati, puro tanong kung lalaro ba si Kai o hindi. Ngayon, mas maraming naniniwala na makikita siyang suot ang ating national colors. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.